Well, ang sakit nito, pero hindi lang ito tungkol sa pagkawalan ng helper, no? Ang totoo, no, heartbroken si Opin dahil nawawala ang emotional companion niya sa bahay. Hello mga stories, ito ang klaseng kwento, no, unang tingin pa lang, no? At parang simple, no? Kasambahay, nag-resign, no? Employer nasaktan. Tapos, di ba? Pero hindi ganun kasimple yung kapag ang kasambahay mo, no, syempre nang kasama mo sa bahay. Kasi sa buhay mo, sa karir mo, sa mga aso mo, anything, di ba? Halos ang buong routine mo ay araw-araw nandun siya. Okay? Ito yung prangkahang katotohanan dito, no? Kapag sinabi mong parang pamilya ng isang empleyado, magandang pakinggan yan. Yes, maganda yung sa tenga. Pero sa unang seryosong concept dito, babalik sa iyo o babalik kayo sa totoong setup mo. Employer ka, employer siya. Diba? Andiyan nagsisimula ang gulong. Well, mga stories na welcome dito sa ating channel, Maris. Itong sa Stories on the Go, no? Ako pala si Martin, no? At dito mga stories, kung napapansin nyo, ba't ko pinapost ito sa Stories on the Go, o gagawin kong i-rebrand ko itong sa aking second channel, no? Siguro kasi napapansin ko sa algorithm, medyo gumugulo na. Okay? Kasi sa sa primary ko, yung Micro Stories ko, medyo talagang nakita ko yung niche doon. However, mga stories dito sa sa Stories on the Go, o i-rebrand ko ito as Reddit Stories o ilalagay ko na lang dito sa second channel ko. At papangalan ko na lang yan after. No? Malalaman mo lang in the next video. No? Kasi dito kasi, para hindi kasi gumulo pag ginamit ko yung Reddit. No? Siguro na lang yung storya dito like sa Off My Chest. Ilalagay ko na lang dito sa second channel. Para hindi siya gumulo. Kaya natututo na ako na dapat pala iwalay yung issue sa Reddit, which is yung stories sa Off My Chest, sa mga chika, iwalay ko na lang yung channel. So, yun yung babasihan ko na lang. So, magbasa dyan na, nag-rebrand kasi, naggumugulo kasi yung primary ko, hindi kasi pwedeng ihalo yun. So, ang nangyari yun is, gagamitin ko itong second channel as sa gagawin kong Reddit reaction na to. So, pagpasensya na lang, kailangan So, yun, mga stories. So, at yan. Babasahin natin, proceed na tayo dito, at Reddit reaction dito, Smarties, Mag Stories sa second channel, Basahin muna natin yung buo ng post, walang cuts ito. Ito na yan. Sabi, my living helper for almost 5 years just resigned and I'm heartbroken. Nakita lang ako na parang mag-isa ng isang malalaking bakuran. Ang asawa ko ay nagtatrabaho abroad na sa halos buong taon. At ang pinakamalapit kong pamilya ay mga 20 minutes na biyahe pa. Kaya sa loob ng isang taon, ang helper ko na talaga ang naging parang tanging pamilya ko rito. Hindi lang siya empleyado, nakita niya akong mula single hanggang sa magiging married. Tinulungan niya akong alagaan ng mga aso ko na para mga anak ko na rin. Nandun siya noong nawalan ang una kong aso at binigyan niya ako ng freedom para makapag-travel at mapalago ang career ko dahil alam kong nasa mabuting kamay sila. Isang linggo nang nakakalipas, kinupuntahan ko siya tungkol sa isang paulit-ulit na hindi nagagawang task at sa kakulangan ng communication tungkol doon. Sa pag-uusap na yon, naramdaman kong sobrang na-disrespect ako. Pagkatapos noon, naglagay ako ng boundary at sinubukan kong gawing strictly professional ang relationship namin. Kahapon, sinabi niya magre-resign na siya at magda-drop out na rin sa school. Pangatlong beses na niya ito sinabi ngayong taon. Yung una ay dahil din sa kaparehong sitwasyon na kinukumpronta ko siya. Parehong beses, pinakiusapan at siyang pag-iisipan ulit dahil gusto ko talaga siyang makatapos sa pag-aaral at sinubukan kong ayusin ang lahat sa pamamagitan ng pagbawas ng workload niya o pagtaas ng sweldo niya.
Sa medical condition din siya na kailangan ng surgery soon. At honestly, hindi ko na alam po ano ang plano niya. Sana lang maging okay siya. Isasama na rin niya ang aso niya. Mahal ko rin ang aso na yon na parang akin na rin. At sobrang close niya sa nanay niya na isa sa mga aso ko. Pero kung iiwan ko siya rito, no, magiging mas mahirap at mas unsafe para sa akin na i-manage ang pack na mag-isa. Ang pinakamasakit na mas pakiramdam ko, kapatid ko siya kaysa empleyado. Siya lang ang isa pang taong totoong nakikilala sa mga aso ko at may kaparehong memories sa akin. Hindi ko alam kung kakausapin ko pa ba siya ng isang huling beses na para pag-isipan ang desisyon niya. O rerespetuhin ko na lang ito nang hayaan siyang umalis. Gaya ng sabi ko, pangatlong beses na niya ngayong taon na gusto niya mag-resign sa panahon ng stress at natatakot akong baka isa na naman itong decision ng pagsisihan niya sa uli. Yun yung kanyang yan yung kanyang reality dito, no? Okay, mga stories ang ano ko dito, no? Well, ang sakit nito, pero hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng helper, no? Ang totoo, no, heartbroken si Opin dahil nawawala ang emotional companion niya sa bahay. At mahalagang aminin niya, no? Kasi mga stories, no? Kasi habang binabasa ko dito at pinaka nakita ko dito ay hindi lang employee issue dito, eh. Okay? Ito is emotional dependence plus blurred boundaries plus repeated conflict cycle. Okay? Una-una, no, hindi porket tinuturing mong parang pamilya yung tao, no, ibig sabihin healthy na ang setup. Okay? Sa totoo lang mga stories, no, minsan mas magiging komplikado pa ito. Bakit? Kasi kapag okay ang lahat, no, na pamilya ang tawag, no, pero kapag may accountability na, may mistask, may confrontation, may disrespect, biglang strictly professional. So, syempre, malilito rin ang mga tao sa kabila, di ba? Hindi ibig sabihin nito na mali si OP sa pagsikat dito, okay? Hindi mali doon. Hindi ibig sabihin na mali siya, okay? Ang kasi dito, tama lang pagsabihan ng empleyado kung paulit-ulit na may hindi nagagawa at mahina ang communication. Normal yan sa mga workplace. Necessary talaga yun, okay? Pero ito yung ito masasabi ko dito, medyo prangkahan tayo dito. Kung ilang taong mong pinalalim ang personal bond mo, tapos biglang malamig at purely professional ang approach mo pagkatapos ng isang mabigat na away, pwedeng ma-feel na helper na pinarusahan siya emotionally, hindi lang professionally. Okay? Again, hindi ko sinasabing tama yung disrespect yung helper yan, ha? Mali yun. Wala akong, yan. Hindi ko sinasabi yon na tama siya na dinidisrespect yan o parang hindi niya nire-respeto yung helper na yon, okay? Mali yung ganun. Pero hindi rin ako naniniwalang pwedeng i-ignore sa confusing ang ship. Okay? Ito, pangatlong beses na itong nag-resign this year. Okay? Kumbaga, 3 beses na siya nag-resign itong taon na to. Para sa akin, yan ang pinaka-importante dito sa buong kwento na to. Okay? Hindi na ito isolated incident ito. Ito ay isang pattern. Okay? Kapag ang tao kasi tuwing may stress or confrontation, okay, ang sagot agad ay, ayos na lang ako, kasi meron akong upuntating lakad or medyo ganito, ganyan, di ba? May malaking problema na sa maturity, coping mechanism, or mismong fit ng setup nyo. Okay? At dito kailangan maging malamig ang ulo to. Hindi mo pwedeng i-fix ang unstable pattern na yon gamit ang kabaitan lang, dagdag sweldo lang, o bawas workload lang. Okay? Kasi kung ang ugat ay communication, respeto, at emotional regulation, hindi yan nasusolusyonan ng pera lang o awa lang. Okay?
Pangatlo, no, hindi trabaho ni Ope na iligtas ang future ng helper niya. Okay? Ito, medyo harsh na to, ha. Ito yung pinaka-harsh na, pero kailangan, ito yung totoo talaga itong parte na to. Medyo harsh siya, oo. Maganda na gusto mo siyang makatapos, okay? Maganda na gusto mo matapos. Maganda yung alaala ka sa surgery niya, ano? Maganda na may malasakit ka, okay? Pero hindi mo pwedeng akuhin ng buong responsibilidad sa decision niya sa buhay. Okay? Kapag adult na siya at sinasabi niya magre-resign siya at magda-drop out na siya, pwede kang magpayo. Okay? Pwede kang tumulong. Pero hindi mo kontrolado ang choices niya. Okay? So, at hindi mo din dapat i-hostage ang sarili mong peace dahil natatakot kang magsisi siya later. Okay? If ever magsisisi siya, part na yung pagiging adult. Okay? Diba yun, diba? Kaya may isang comment dito na very helpful sa ang dating eh. Sabi basically, wag mo siyang sukuan, may bata sila, may kailangan nila ng guidance, ako mag-adjust, may nayayin ko, pasensya ko, at ngayon teacher na siya. Yan, magandang story yan. Okay, magandang story yan. Totoo, may mga pagkakataon na patience, guidance, at genuine care ay magbubunga talaga. Okay? Pero ito ang honest take ko dito. Hindi pwedeng gawing universal formula ang isang success story. Okay? Hindi dahil nag-work ka ng isa, ibig sabihin yun, yung tawang gawin sa lahat. Okay? Minsan, ang sobrang pag-rescue ng pagiging training din yan sa kabilang side na okay lang mag-breakdown, magbanda na, alis. At eventually, naging habol pa rin sa'yo. So, agree ako sa compassion. Hindi ako agree sa unlimited na second, third, fourth, fifth chance, blah, 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 diba? Na wala naman malinaw sa consequences na yan. May isa pa comment na din sasabi kung tingin niya dito parang kapatid lang, pero dapat i-approach din siya in that way. At saka baka confusing sa helper yung biglang strictly professional. Diba? Dito, medyo agree ako dito. At may mga logic na kung ilang taon kayong close, biglang maglamig ka, malamang may isip yung tao na hindi lang trabaho ang issue dito. Parang nawarin na rin yung personal bond sa inyo. Pero ito rin yung limit niya na huwag yung masyadong i-romanticize ang salitang family, di ba? Huwag niyo i-romanticize ang salitang family sa employer-worker relationship. Okay? Kasi kahit gaano kayo ka-close, kahit kayo parang turing mong kapatid o something, di ba? May sweldo pa rin, may utos pa rin, may evaluation pa rin, may power imbalance pa rin ito. Okay? Hindi kayo equal sa setup. At kapag hindi yan malinaw, okay, doon lumalala ang tampuhan, entitlement, at samaan ng loob. Diba? Kaya may minsan talaga nagsasabi na may nagko-comment dito. Sabi niya, mag-sorry ka. Saying sorry doesn't mean she was right. It means taking responsibility sa part mo. So, sa lahat ng comments, ito ang isa sa pinaka-practical. At, agree ako dito. Okay? Kung may parte si Opie na naging malamig, punitive, o parang ipararamdam na employee ka na lang ulit, period, gano'n, and then yes, pwedeng humingi ng sorry sa parat ng pag-handle, di ba? Pero linawin natin mga stories, ha? Linawin natin. Ang pagsusorry, hindi pag-amin ng tama yung disrespect, okay? Hindi rin ibig sabihin nung na mali ang boundary, okay? At tamang sorry ng ganito, yung sorry kung pag nag-handle ko sa issue na naging malamig ang pagkakadrama ko sa iyo na binabaliwala ko ang pagsasamahan natin. Pero totoo pa rin ang kailangan ko ng maayos na trabaho na maayos na communication. Yun ang mature, di ba? Yun yung mature na yun. Hindi yung, sorry, huwag ka na umalis, gagawin ko na lahat. Iba yun, desperation na yun. Okay? May comments din na sasabi na let go na kasi kapag paulit-ulit, mauulit lang yan. Okay? At may ilan pa nagsasabi na masyadong comfortable ang empleyado, sumusunod sa disrespect ng katamaran.
yung unang parte, mostly agree ako doon. Pero kung paulit-ulit na at pare-pareho ang cycle, may point na kailangan mo nang tanggalin at baka hindi mo na ito healthy fit. Okay? So, pero yung linya na kapag naging close ka sa employee, automatic disrespect na kasunod dito. Medyo oversimplified na ito na para sa akin. Okay? Hindi closeness ang problema ito, no? Ang problema kasi dito ay unclear boundaries. Okay? For communication at medyo kawalan sa emotional maturity sa magkabilang side nito. Maraming close na employer at helper na maayos ang relasyon. At marami ding sobrang distant pero toxic pa rin ang setup. So in short, hindi ito simpleng maging na wag maging close, no? Medyo kailangan tamang sabihin dito na pwedeng maging mabait, generous at close. Pero dapat malinaw pa rin ang linya ng trabaho, respeto at consequence, no? Kaya mga stories kung sino man tong si OP na to, no? Ito lang gagawin ko. Kung ako kay OP, no, sa huling maynaw at klarong pag-uusap, isang beses lang, walang drama, walang guilt trip, at walang 5 beses lang pakiusap. Okay? Sabihin mo na ng diretso, malaki ang malaki ang pasalamat ko sa'yo at mahalaga ka sa buhay ko. Sorry kung ang naging pag-handle ko sa issue ay nakasakit o nakakapagpalamig ng pagkikitungo ko. Pero kailangan ko rin maging tapat mo. Nasaktan din kasi ako at kailangan ko rin ng consistent sa trabaho, respeto at maayos na communication. Kung gusto mo kung gusto mong ulis, respetuhin ko. Kung gusto mo magstay, kailangan malinaw na hindi pwedeng ang sagot sa bawat conflict na ay resignation. Yan yung malinaw, di ba? Yan yung malinaw. Adult na adult to, mature na mature ito. Kaya pag sinabi pa rin niya na alis yan, let her go, di ba? Respectfully, decency, legally, maayos na turnover. Maayos na last day, secure valuables, no? Not because kontrabida siya, no? Kundi dahil basic prudence yan sa kahit anong separation dito sa bahay. So, at least, wag mong ina-carry yung guilt para sa school niya, surgery niya, at yung future niya sa parang ikaw yung huling sagot sa buhay niya. Pwede kang tumulong kung gusto mo, no? Pwede kang magbigay ka ng advice, no? Recommendation, o konting practical support kung bukal sa loob mo. So, pero wag mong gawing dahilan yon para ipilit ng isang setup ng halatang unstable na. Ito yung, pinakabuod ko sa lahat mga stories, no? Hindi sapat ang parang pamilya kung wala ka naman consistent na respeto dito. Okay? At hindi rin sapat yung strictly professional kung matagal mo nang maging emotional family setup sa relasyon nyo. No? At may mga tao talagang mahalaga sa atin. Pero hindi sila fit. Mananatili sa parehong role sa buhay natin. No? At minsan, mga stories, ang pinakamature ay pagmamahal ay hindi pagpipigil, kundi pagpapayag. Okay? So, mga stories para sa inyo. Una, tama bang humingi ng sorry si Opie kahit siya ay ma-disrespect? O kapag may kasambay ay turing mong parang pamilya, saan dapat ilagay siya ng linya? No? Comment down below at babasahin natin yan. Kung gusto nyo mga ganitong opinion, advice, stay to the point, no? Mga commentary videos natin. Don't forget to like, share, subscribe to my channel and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a good never. Bye.